po ay eto no, may mga nakikita pa ba rin po ba tayo after ito po nga si Paulo dahil medyo tayo ay pagod na, masyadong pagod na po dito sa mga bagyo po na ito. Pero hanggang kailan po ito yung katanungan, lalo na po at magki-Christmas na at hanggang kailan po natin ito mararamdaman po, Sir Hener, ito po nga magiging sama po ng panahon or kaya yung gusto po natin na itong ano na lang po, itong amihan itong lamig lang po ang gusto po natin na Sir Hener. Yes, unang-una po sa buwan po ng Oktubre, mga 2 hanggang 4 na bagyo ang inaasahan natin. So pagkatapos po nitong bagyong si Paulo, may inaasahan po tayo mga 1 linggo, baka may kasunod na ulit ito. So monitor lamang po yung sinabi ko ngayon, base doon sa forecast, so may pwede pang magbago yan. Kung hindi magbabago itong dalaw niya, inaasahan po ng mamayang bukas po ng alas 5 ng madaling araw, October 4, Saturday, ay labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So ibig sabihin yan, pagdating ng linggo, ay makakapagpatuyo na po tayo ng damit. Ang amihan po, nasa transition period na po tayo. Kung mababanggit po ninyo, halos hindi na po masyadong nababanggit yung habagat. Yes. Pag walang bagyo, ang hangin po nakaka-apekto ay easterly. So nasa transition period na po tayo. Nagbabago na po yung ating yung ating panahon. So kung mapapansin nyo, medyo marami na rin inuubo, marami na rin nagkakasipon, na may epekto po yan sa pagbabago po ng panahon. Normally, ang amihan po nag-start po yan either 3rd week or last week po ng October. Yun nga lang po, hindi pa po tayo masyadong makakaramdam ng malamig. Ang pinakamalamig po maranasan natin, kadalasan po yan pagdating po ng November, December, at saka January. Alright. So, ibig sabihin, may mga ilang pati po tayong mga maranasan po ng mga pag-ulan-ulan po, Sir Hener. Yes, meron pa rin po. Pag nawala na itong bagyong si Paulo, may mga thunderstorm pa rin po. So, gaya ng nabanggit ko, maging handa palagi po tayo. Alright. Sir, any message sa pong mga kabalayan dito po sa Pangasinan? At alam po namin na kayo po talagang tumututo po sa ganito pong mga mas ano kayo po, no, mas focus kayo kapag may mga ganito po mga sama po ng panahon po natin or bagyo, Sir Hener. Yes, maraming salamat sa pagkakataon kasamang maraming mga kababayan. Gaya po na nabanggit ko, meron pong bagyo. 3 bagay lamang po tatandaan natin. Una, gaano kabilis ang bagyo. Pag bumilis po ang bagyo, mapapaaga po yung pagdating sa lugar natin. Kung mabagal naman po, matataglan naman po yan. Tandaan po natin kung ano yung warning signals. Kung signal number 1 po tayo at naging signal number 2 at number 3, ibig sabihin po yung sentro, yung eye wall ng bagyo ay dadaan po sa atin. At syempre, tandaan natin kung anong warning signals. Yung signal number tayo, signal number 3, alahan ninyo, may malalakas na hangin po itong ibibigay sa atin. Kaya iba na po yung handa po tayo. Lagi po nating malalaman kung ano yung update. Makinig po tayo sa radyo, lalong-lalo na sa programa ni Kasamang Frami dahil lagi po ito nag-update ano man ang lagay ng panahon. Kaya ugaliin po nating makinig sa mga radyo. Maraming salamat, mag-ingat po tayo at po nating kalimutan magdasal.